akala nyo wala ang mga letter senders namin, di ba? Pero meron. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brasas. Ito po ang reality show, ang Tayo na Talaking Showbiz Edition. Bago namin simulan ang aming medium round, kasi pasok na pasok eh. Letters muna, tapos medium round. Kasi yung mga letters, daming buzzers. May dalawa kami nakatanging buzzers na babasahin namin. Pero eto muna kay Gerson Uy. Iwas pudoy, maintriga. Baka iwas pusoy, maintriga. Baka umiiwas dahil natatauhan na. Hehehehe. Hindi magtatagal yan. Latest flavor lang yan. Just one of those lang yan. Sa totoo lang, ayaw ng mga Chinese ng segunda mano. Lalo na kung Tercera class. tercera klase na lang. Real talk lang ako. Ano ba ito? Ako Importante lang ang background sa Chinese. Taste test tayo, ganyan lang yan. Para na ba? What was he arriving at? He's pertaining to driving Vincent Ko and the closeness with Bea Alonso. Ah. Parang ako naman na nasaktan para kay Bea Alonso. Parang hindi naman. Diba? Ito naman, basa Mare. LG Go? LG G9. G9, 6. G6. Lucky Santos, hindi daw sila pwedeng laitin. Sila nga lang pwedeng manglait. What? Deserve ng mga starlet host na ito ang comment mo, deserve. Mas lalong deserve na sana kung talagang matapang ka, ibigay mo totoo mong pangalan. Yan. Para ma-address ka namin ng tama kung ikaw ba ay he, her, or it. Saka tawag dito, hindi proud sa binigay ng nanay niya. Oo, di ba? Pagka hindi ka proud sa binigay ng nanay mo at tatay mo, it defines you. Yes. Di ba? Ibig sabihin, ikinahihiya mo ang magulang mo. Kasi pinanggalingan mo. At ikinakahiya mo talaga kung sino ka, kung ano ka. Oo. Diba? Ano to graduate ng Tapang-Tapangan School of Acting, di ba? Kung si Lucky Santos kaya, hindi totoo pangalan niya, no? Oo. At Shusera kayong dalawa, magsama kayo. Nakakaloka. At ito ang ating original na mahal at ating tagapagtanggol, Mario Basa. Si Prima Cabral. And of course, if you have unhappy and bitter bashers who keep on commenting nonsense. Congratulations. You made it. did. You are Relevant. Keep Keep it it coming, baby. baby. Ayan ha. Diba? Yun lang ang makasabi namin. Yun lang. At eto pa. Kay Joe Dalio. Grabe. Hanggang ngayon, napaka-deboring niyo pa rin pakinggan at panoorin. Lalo na yung mataba. Nakikita ko lang ang name niya, kaya ako nag-click. Hindi. Nakita ko lang ang name ni Nora Honor, Nor. N.A. Kaya ako nag-click. Ito lang po makasabi ko. Kung bored na bored ka, bakit ka nanood? Oo nga At nagkaroon ka pa ng panahon para mag-comment. Diba? At isa pa, hindi ko naman tinatanggap mataba ako. Tanggap ko yun. Ba't ikaw di mo tanggap? Ay, hindi. If you hate something, you don't watch it. Diba? It's logical. And even if we are talking about Nora Honor, kung Diba? talagang bored na bored ka pala sa palatuntunan namin, di sama, lumipat ka lang sa ibang online talk show. Na hindi boring. Na hindi pala To boring. your standard. To your standard. To your low standard. And Charot. whatever is your standard, ang tanging makasabi ko lang is spell pedestrian. Ay. Diba? At dahil nga, ang dami naming buzzer, pag-uusapan nga namin ang ginulpe in a major way sa Boracay. At ito ay ang anak ni Senator Jinggoy Estrada, si Juliet Estrada, na Kasama mga pinsan. kasama ang kanyang pinsan. Actually, isang pinsan niya, named Jello, I think was also nabugbog. Oo. So, si Juliet Estrada po ay biktima ng pabubugbog sa La Isla Bonita, that is Boracay. According to the reports,
it was not premeditated. Hindi sila nag-umpisa. Tsaka unprovoked daw eh. Unprovoked, naglalakad lang raw sila, paalis from somewhere. Tapos kinuyog sila ng 3 binata. Tama? At yun nga, nangyari ang mga... As per the account of as part of the account of Julian. Julian. We have not heard yet from the mouthpieces of the suspects. the 3 gentlemen who they had an altercation with. So let's just hope that one of these days we also get to hear their side of the story. From what I've been reading, pinapalabas na parang yung mga lalaking nang bugbog sa kanila, even if they were not provoked, naangasan ata. What? Nayabangan. Sa itsura nila, Sa Julian? sa dating. Sa dating nila, Sa Julian. arrive ni okay. Julian. So, and I also believe from what I've read, intoxicated ata. Oh, they came from a bar. Oo, intoxicated yung mga perpetrators and intoxicated din sila Julian, but we were already leaving para magpahinga na nga. Pero they were like hinabol at inupakan. Yeah. Ako sa akin, I am not privy. We are not privy to ano talaga ang mga nangyari doon. Pero ang gusto lang pa namin ipuntos, hindi po tama ang manakit ng kapwa-tao. Yeah. Wala kayong karapatang saktan ng kahit na sino. And nakakaloka lang na itong panahon na to, may mga ganyan pa palang mga insidente. Lalong-lalo na nangyayari sa mga binatang-binata ng katagayan nila, Julian. Because More than that, it leaves a bad taste to Boracay residents. yes. Kasi Especially for the tourists. residente, taga dun eh. Okay. Taga dun yung ng Jombag eh. Mm. 'Di ba? So it leaves a bad taste in the mouth. Oo. 'Di ba kasi unwittingly parang 'di ba ay ako taga Boracay, 'di ba? Yan yung ano. Dapat tourist friendly, Oo, marespeto. diba? Oo, yung parang no offense man to the Boracay resident kasi that might take a precedent. Kasi Oo. baka yun ang maisip nila na naku, bakit ganito nangyari? Eh, di ba ang Boracay parang peace-loving ano yan eh. Peace-loving community. Community yan eh, di ba? Oo. Yung may festive atmosphere palagi, Oo, di ba? yes. Na-enjoy yung mga tao. Parang this is the first time. Tapos anak pa ng senador. Oo. Di ba? Para ang dating, kung nagawa nyo nga ito anak ng senador, paano pa sa mga ordinaryong mortal? Na bakasyonista, di ba? Oo. Mm-mm. It leaves a bad taste, especially for the tourism industry. Yeah. I really believe that this incident must be investigated Uh-uh. and whatever laws that must be applied, ma-applied to its fullest. Pero, ang hirap kasing bigyan ng benefit of the doubt nung mga nambugbog kasi kitang-kita nyo naman ang itsura ni Julian. Oo, may ano, May pasa sa black mata. eye, oo, parang almost black eye na. Diba? So, that alone screams so much on what kind of violence and how much hatred ang meron yung 3 taong nang atake sa kanila. Alam mo what this situation proves? Lumalabas ng walang bodyguard si Si Julian. Julian. Yes. Pati Which, yung mga kasamahan niya. pinsan niya, di ba? Oo. And I think that's a very Diba? good thing. Oo, parang normal lang silang Oo. tao, di Parang, ba? hindi mo mapitan sana, di ba? Kasi yung iba, ay, Oo. may PSG, may Oo. ganon, may ganon. Oo. Ito, wala sila Wala lang. sila lang talaga. So, they were just private people enjoying their time in the island. Tapos they were attacked. And the Yeah. attack was brutal and violent. Kaya yun ang yun ang una ko napansin na, oh my God, madaling araw pero they have no bodyguards. Di ba? Ibig Yes. sabihin, normal silang mga tao. They were on their own. Oo, wala sila kasi ako talaga, I don't believe in bodyguards. Pag kami bodyguards, kaduwag ka, yun ang yun ang paniwala ko. And I also believe that that incident is something that no one dreams of happening to him or her. Oo, pero tawag dito, kung intoxicated din yung mga yung mga guys na nambugbog, di parang kumuha ng tapang sila sa 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 alak. 'Di ba? Kasi would have they done that kung hindi sila intoxicated? Kung normal. Kung quote, normal quote. sila, 'di ba? Oo. So may factor yung intoxication. It gave them adrenaline, Oo. more testosterone push. Oo, 'di ba? Parang 'di ba yun yung at saka hindi, it was
madaling araw na. So, ibig sabihin, the bars were still open. O, pamahiningan naman Oo, tayo sa pamulingan Boracay, talaga. eh. Oo, di ba? Oo, yun ang ano, maybe there should be some regulation na hanggang 12 lang, yung mga ganon. Well, ako, dito po sa TTT Show, ang inuulit po namin, hindi po tama at hindi makatarungan na tayo ay manakit ng kapwa natin tao. Yeah. Wala po tayong karapatang manakit ng ganyan kagrabe. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Kitty Show, ang tayo na talakayan showbiz edition.